Ngayon naman ang atin pong pag-uusapan, the righteousness and prayer. Righteousness and prayer. Ano ba ang kinalalaman ng katwiran sa panalangin? Katwiran sa panalangin. Righteousness. Sa James chapter 5, verse 16, ang sinasabi po ng salita ng Diyos, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Ang panalangin ng matuwid ay may kapangyarihan. Amen. Actually, James is not saying that prayer is powerful because of the volume that we pray of our prayers. Hindi po sinasabi ni Santiago na pakikinggan tayo ng Diyos sa ating mga dalangin dahil marami tayong dalangin o napakahaba ng ating panalangin. But I would like to say pala, maraming salamat po sa patuloy na nag-i-engage sa atin pong prayer chain. Oras-oras po may nananalangin para sa atin. So kung kayo po may mga prayer request, ilagay nyo lamang po doon sa GC natin, ang mga prayer request natin. Sapagkat oras-oras po may mga taong nananalangin para sa atin, 24 hours. Pwedeng pakitapik ang inyong katabi, salamat kapatid, ipinapanalangin mo ako. Kailangan ko yan. Di ba? So we have our prayer chain. So kung kayo po ay nais ding mag-join sa prayer chain, you can do so. Meron po tayo nakalagay doon na schedule kung anong oras gusto nyo pong manalangin. Kahit 2 kayo, 3 kayo, as of now po, tagi-isang tao pa lang ang nakalagay doon sa prayer chain natin. But pwede po kayong mag-sign up para sa anumang oras. Pwede niyang gawin sa inyong pong bahay, sa inyong trabaho, habang naglalakad, habang nagbabiyahe, you can pray. And James is trying to tell us this morning that prayer is powerful not because of the volume of prayers that we are offering to God. Hindi po padami-damihan, hindi po pahaba-habaan ng panalangin, nor the vocabulary of our prayers. Ano yung vocabulary? Yung parang matataas na mga panalangin. Mayroong sabi, Pastor, ayaw ko pong manalangin kasi hindi ko kayang manalangin kagaya mo na nagra-rhyme sa dulo. Sabi noong si Pastor Andrew kasi pag nagpi-pray minsan nagra-rhyme sa dulo. Parang masarap pakinggan, di ba, pag nagra-rhyme? But it is not poetic or poetry that convinces God. It's not our vocabulary nor the visibility of our prayers. Ang panalangin po natin ay hindi po makapangyarihan dahil nakikita ng iba. Dahil nakataas ang ating mga kamay at nakikita ng lahat. Dahil nakaluhod tayo at nakikita ng lahat. Kaya naging powerful ang prayer natin. James is telling us that prayer is powerful when it flows from righteousness. Ulitin ko po ang panalangin natin ay makapangyarihan kung ito po ay nanggagaling sa katwiran. Sa Matthew chapter 6 verse 7, sinabi ni Jesus ang ganito, at sa panalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay diringgin sila. No? Yan po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo po ay nananalangin, huwag tayong manalangin kagaya ng mga hintil. Paulit-ulit na panalangin, paulit-ulit na panalangin.
na para bang nagpipetisyon sa hari ng Roma. Paulit-ulit. Sa ibang translation, ang ginamit na word naman ay meaningless words, meaningless repetition, vain repetition, blubber. Yan ang mga terms na ginamit. Pero interestingly, may mga translations na nagsasabing, pag kayo'y manalangin, huwag gawin ninyo sa harapan ng iba. Nakataas ang kamay, nakasuot ng suot pang panalangin, sapagkat ang totoo, walang epekto sa panalangin kung ano ang suot mo. Amen. Walang epekto sa panalangin kung ano ang position mo, ang posture mo. Ang sinasabi ni James, dapat nanggagaling sa katwiran. Nanggagaling sa katwiran. Baka magsabi kayo, Pastor, bakit kung wala palang epekto sa panalangin ang posisyon, bakit nakapikit tayo ng mata pag tayo nanalangin? Bakit tayo po ay nakatungo pag tayo ay nananalangin? Bakit tayo po ay nakataas ng kamay pag tayo ay nanalangin? Bakit ang iba po, Pastor, pag nanalangin, nakaluhod po sila kung wala namang epekto yon sa pananalangin natin? Sa palagay ninyo, anong dahilan? Bakit tayo nakapikit ng mata pag tayo nanalangin? Ha? Para maiwasan ang disturbo. Kasi pag ikaw ay nakapikit, hindi mo nakikita, may pusa pala na naglalakad sa iyong harapan. At least nakapikit ka, naiwasan ang disturbo. Pero sa epekto ng panalangin, kung diringgin ng Diyos o hindi ang panalangin natin, walang effect ang panalangin kung nakapikit ka o nakamulat ang mata. Kasi ang Diyos natin, nakapikit man tayo o nakamulat ang ating mga mata, diringgin tayo ng Diyos sa ating dalangin kung ito ay kalooban ng Diyos. Amen. Bakit po tayo nakataas ng kamay pag tayo ay nanalangin? Part yan ng ating pong physical discipline. Part po yan ng ating pong disiplina sa ating katawan para hindi naman tayo makatulog. I-try nyo lang na manalangin kayo habang nakahiga at nasa unan kayo. Ang amen mo, kinabukasan na. Diba? Kaya sinisikap po natin, nakatayo tayo, nakataas ang ating mga kamay, minsan nakaluhod tayo, para physically alert tayo na tayo ay nananalangin. No? Pero wala po yung effect. Kung diringgin ba ng Diyos ang dalangin natin o hindi. Sapagkat ang sabi ni Santiago, sa ating mga dalangin, katwiran, ang makatwirang tao, ang siyang pinapakinggan ng Diyos. So righteousness here in the book of James, sa verse na ating binasa, is not about perfection. To be righteous is not to be perfect, but to be aligned with Jesus. Ang pagiging matuwid po ay hindi po nangahulugang perpekto, walang kasalanan. Banal sa ating pagkaisip o sa ating pagkaunawa. Hindi nakakabasag pinggan. Ang righteousness, pag pinag-uusapan po ang Biblia, it talks about being aligned with the Lord Jesus Christ, the only righteous one. Ang pagiging righteous po pala ay pagiging aligned kay Jesus. Sapagkat ang katotohanan, si Jesus at si Jesus lang ang righteous. Pakisabi sa iyong katabi, si Jesus lang ang righteous. Sa ating mga sarili, we do not possess righteousness on our own. On our own selves, we do not possess righteousness. Kasi ang kinikilalang righteousness ng tao sa harapan ng Panginoon, kabuktutan pa rin. Even the most righteous act of a person, of a man, ay isa pong basura sa harapan ng Panginoon. We might be righteous in the sight of others,
But God Himself searches our hearts. Maaring tayo po'y righteous sa tingin ng iba, pero sa mata ng Diyos, siya ang nakakaalam ng lahat. Kaya kanina nag-post po ako sa ating GC, may nakita kasi ako napakagandang story. Yung isang lalaki na tagatahi ng mga damit, no? And then, yumaman po siya sa kanya pong pananahi. And then isang araw, meron pong isang matandang babae pumunta sa kanya. At sabi niya, Asira, abang yaman ay nimo, magpanaura ka sa amo. Nagdemand siya na tutulong sa kapwa itong lalaking ito. It is blessed to give than to receive. Siling it katong kayake. Ay, sabi niya, hindi ako magbibigay, sabi niya. Kasi mas alam ng Diyos ang puso ko. Abang kahangit it katong kabady, Sister Bing. Abang kahangit it kabady. Kaya ang ginawa po ng babae, paglabas niya doon sa kanya pong shop, nakipagkwentuhan siya sa mga kapitbahay, sa mga tao na nakikita niya. Siling nida, kinang sastre na kinakayuyain it ugali. Naghaga ako't bulig sa ida, inding kador sida magtaot bulig. Maado pa katong nagbibenta daw ng karne, namimigay ng karne. Namimigay. So, habang nagchachap-chap ng karne yung kwan, sa halip na 1 kilo ang ibibigay, mga 1 kilo at 1/4, 1 kilo at kalahati, may mga parating may paaman. Abang appreciated it mga tao katong nagbabaligya it karne, dahil po at may paaman. Ay kaling sastre, yang gador sida sisiling nak, o discounted ay kay, or libre na ang tahi ko sa'yo, maliit lang naman na sinulid ang ginamit ko, so libre na yan. Hindi niya ginagawa yon. Kaya sabi ng mga tao, ay oo nga, masama nga ugali niya. Kaya ang mga tao, dahil nga isip nila masamang ugali nung sastre na yon, hindi na sila nagpatahi doon. Blinaklist na nila yung sastre. Kaya yung sastre na heartbroken, nalugi, namatay. Nung namatay yung sastre, wala man lang nakilibing. Wala man lang pumunta doon sa kanyang lamay. Wala man lang nakilibing. Walang nagbigay ng bulaklak. And then napansin nung mga villagers na matagat ng mga tao, bakit itong giver na nagbibigay ng karne, nagbibenta ng karne, eksakto na, Sister Bing. Pag ang order mo ay 1 kilo, 1 kilo na lang ang binibigay. Pag ang order mo ay kalahating kilo na lang ang binibigay. Sabi ng mga tao, asing pa'y nagbago ka? Sabi ng mga tao, asing pa'y nagbago ka? Sabi nung nagbibenta ng karne, bakit? Naalala namin nung una, pag bumibili kami sa iyo ng 1 kilo, may paaman. Pag bumibili kami ng kalahating kilo, may paaman. Ay asing-asing ay eksaktuhan niyang ikali. Parang balikan natin yung sinabi ko nung Sunday, no? Yung toxic generosity. Sabi siling kayake, ay, pasensya po kayo. Noong una kasi, nagbibigay ako ng paaman kasi may nagbabayad nung paaman na yon. Sa palagay mo kaya, pag paamanan ko lahat ng binibili ninyo, makakasurvive kaya ang negosyo ko? Tama po, Magkano lang naman ang kikitain ng isang nagbibenta ng karne? Ay kung bawat magbakay ay mayroong paaman parate, ay malulugi sida. Sabi ng mga tao, ganun ba? Akala ko galing sa'yo yon. Hindi. Galing sa sastre yon. Bawat linggo, binibigyan niya ako ng pera para meron akong ibibigay sa inyo na paaman. Ano kaya ang feeling ng mga tao na yon? Nagpaka-judge sa ida. Nag-condemn sa kanya dahil kauinak si danak tawo. Alam nyo sa atin pong mga ginagawa,
ang Diyos ang unang nakakatingin at ang Diyos ang unang nakakita. Amen. Now, bilang mga Kristiyano, we affirm that we are made righteous through faith in Christ Jesus. Kasi ang katwiran na meron tayo ay dahil po sa ating pakikiisa kay Kristo. That is known as imputed righteousness. Dahil sa ating relasyon kay Jesus, dahil tumanggap tayo kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, dahil kinalala natin sa Jesus bilang hari ng ating buhay, isinuot sa atin ng Panginoon ang kanyang katwiran. So ang katwiran na meron po tayo ngayon ay hindi ating katwiran, kundi katwiran ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay imputed righteousness. Isinuot na katwiran. Ngunit, ang nakasuot na katwiran sa atin ay nagbubunga ng practical na katwiran. Nagbubunga ng practical na katwiran. Wala tayong sariling katwiran, sinuot sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran, ang Panginoon, ang kanyang katwiran sa atin. At dahil nakasuot sa atin ang katwiran ng Panginoon, ine-expect din ng Panginoon na ito ay magbubunga sa atin. Pakisabi sa iyong katabi, ine-expect ng Panginoon na magbubunga ang kanyang katwiran sa atin. So para kay James, ang righteousness is this. One, confession. You confess your sins to one another. Ikalawa, righteousness is about accountability. Pag sinabi natin accountability, responsable tayo sa lahat ng ating actions. Kahit sabihin natin, tinulak kasi ako, kaya nagawa ko ito. No choice kasi ako. Pero ang katotohanan, you are accountable for that. You are accountable for that. We are accountable. So, righteousness is about confession of our sins, of our failures to one another, not only to God, but to one another. Righteousness is about accountability. And righteousness is about integrity of our hearts. Kaya nga ang sinabi, the fervent prayer suggests energy, intensity, and persistence. Therefore, righteous prayer is sincere. Sincere. Ang righteous na panalangin, sincero. Hindi po laro-laro ang panalangin. Kaya nga may kasabihan, di ba? Be careful of what you wish for. Sabi yan ng mga taga-sanlibutan. Be careful of what you wish for. Ganon din naman sa ating mga Kristiyano. Pag tayo po'y manalangin, dapat sincero po tayo sa ating panalangin. At pag hinihingi po natin, siguraduhin po natin na tiyak ang kaayusan ng ating mga puso, ng ating isipan, at ng ating kakayahan. So righteous prayer is sincere. Righteous prayer is clean-hearted. Righteous prayer is faith-filled. And righteous prayer is persistent. Ikalawang bagay, hindi lamang that righteous prayer has power, but also there are hindrances to prayer. May mga hadlang sa panalangin. Ano kaya ang mga hadlang sa panalangin? Sabi ni Mama Helen, kasalanan. 1 Peter chapter 3, verse 7. 1 Peter chapter 3, verse 7. Nakita na po natin? Pwede bang sabay-sabay nating basahin ito? 1 Peter chapter 3, verse 7. Go, husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weakest vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered.
Ang konteksto po ng passage na ito, Peter is addressing the husband. Ang kinakausap ni Pedro, mga asawang lalaki. At kung paano tinatrato ng asawang lalaki ang kanilang asawang babae. Tama po ano? Maliwanag sa text, di ba? Yan ang konteksto. Paano tatratuhin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae? Paano? Ano ang treatment ng husband sa kanilang wife? Ang sabi ng verse, with honor, understanding, and gentleness. Kung katabi ninyo yung asawang lalaki, pwedeng sabihin mo sa kanya, nabasa mo? O narinig mo? Yan. So, hindi nyo katabi. So, with honor, understanding, and gentleness. However, this principle is also applied to all of us and not only to husbands. Ano po ba ang prinsipyo na dapat po natin gawin when we talk about prayer? Relational unrighteousness disrupts spiritual effectiveness. Pag hindi pala maayos ang relasyon natin sa ating kapwa, may direkta pala yang epekto sa panalangin na meron tayo. Kaya sabi ni Pedro, mga asawang lalaki, ayusin ninyo ang pagtatrato ng inyong asawang babae nang sa gayon walang hadlang sa inyong panalangin. He is trying to tell us that we should not and we cannot mistreat people and expect that God will just ignore our mistreatment of them. Ang sinasabi po ni Pedro, hindi po natin dapat tratuhin ng masama ang ating kapwa sapagkat hindi yan nakakaligtas sa mata ng Diyos. Unforgiveness, ang hindi pagpapatawad, harshness. Ano pang Tagalog ng harshness? Yung masungit. Tama ba? You are harsh, masungit, masama, no? Kasamaan, kasungitan, kapangitan ng ugali, kagaspangan. Ano pa? Pride, bitterness, mga hinanakit. All of this clog the pipeline of prayer. Ano ang humahadlang sa ating panalangin? Kawalang kapatawaran, unforgiveness, harshness, pride, and bitterness. So bago po tayo manalangin, tulungan din po natin ang ating mga sarili. Sometimes naisip natin, bakit pastor, hindi naman nararanasan ko ang kasagutan ng Diyos sa aking panalangin? Bakit pastor, parang ang hirap-hirap dinggin ng Diyos ang aking dalangin? Tingnan po natin, baka may hadlang sa ating pananalangin. Baka may sinasabi ang Diyos sa atin, kapatid, patawarin mo na ang taong ito. And yet you cling on sa iyong hinanakit sa Kanya. Sa sama ng loob na meron ka. Paano natin ma-expect na diringgin ng Diyos ang ating mga dalangin kung hindi natin kayang patawarin ang ating kapwa? Paano natin ma-expect na diringgin ng Diyos ang ating dalangin kung sobrang sama natin sa ating kapwa? Paano natin ma-expect na diringgin ng Diyos ang ating panalangin kung hindi tayo marunong magpakumbaba? Paano natin ma-expect na diringgin tayo ng ating mga dalangin kung puno ng sakit, ng pait ang puso na meron po tayo? God cares not about how loudly we pray, but how lovingly we live. Ang tinitingnan po ng Diyos sa atin, ang ine-expect po ng Diyos sa atin, ay hindi po kung gaano kalakas ang ating dalangin,
kundi kung gaano po tayo kamaibigin sa ating kapwa. Sa Luke chapter 6 verse 28, ang sinabi ng Panginoon, "Bless them that curse you and pray for them." Just imagine, yung mga kaaway mo, iibigin mo pa. Yung mga kaaway mo, tutulungan mo pa. Yung mga kaaway mo, lilingapin mo pa. At kung sa ating panalangin at ginagawa po natin ang lahat ng yan, merong tugon ang Diyos. Matthew chapter 7 verse 12, gawin mo sa iba ang gusto mong mangyari sa iyo. Kung nananalangin ka sa Diyos at gusto mong dinggin ng Diyos ang iyong dalangin, maging instrumento ka rin ng pagdinig ng Diyos ng dalangin ng iba. Kung tayo po'y nanalangin sa Diyos ng kagalingan, maging instrumento din tayo ng kagalingan para sa iba. Kung nanalangin po tayo ng kapayapaan, maging instrumento din po tayo ng kapayapaan para sa iba. Amen. Amen. Hingi tayo ng kapayapaan, tapos ay ginagranada mo naman ang kapitbahay mo. Hingi tayo ng kagalingan sa Panginoon, pero sobrang nakakasakit, nakakasugat ang mga salitang namumutawi sa ating mga bibig, sa ating mga kasama. Hingi tayo sa Panginoon ng provision, pero pinagkakaitan naman natin kahit ng simpleng bagay lamang ang iba. Righteous prayer requires righteous relationship. Righteous prayer requires righteous relationships. So before you ask God to move in your life, before we ask God for a prayer, for something in our lives, pwede bang tanungin natin sa ating sarili, meron ba akong dapat patawarin? Meron bang tao na dapat kong patawarin? Meron bang tao na dapat kong parangalan, respetuhin, galangin? Meron bang taong dapat akong makipagsundo sa kanya? Meron bang tao na dapat kong tulungan? Those are the questions that you need to ask sa atin pong mga sarili, sa atin pong mga panalangin. A clean heart toward others keeps heaven's ear open. Ang isa pong puso na malinis sa ating kapwa ay nagbubukas din ng tenga ng kalangitan. Nagbubukas din ng tenga ng kalangitan. Kaya nga may mga tao, kahit mga unbelievers po, naniniwala dito. Sabi nila, huwag kang magsalita ng masama kasi malas yan. Di ba? Kahit mga unbelievers, di ba? Sabi nila, malas daw, Sister Gemma. Huwag mo daw pagdamutan ng iyong kapwa kasi malas yan. Mga unbelievers yan, nagsasabi ng ganon. Kahit sila, nagsasabi talaga na dapat kang maging mabuti. Dapat maging maayos ang relasyon mo. Kaya nga pag magbukas ng bagong bahay, bagong negosyo, bagong tirahan o whatsoever, kailangang ipakita nila na sila'y generous. Kasi swerte yan. Pag ikaw ay stingy, malas yan. Di ba, Sister Bing, no? Mga unbelievers. Kaya nga, pag bagong bahay, Sister Bing, at saka pag unang gamit ng bahay, anong tawag na doon? Housewarming. Di ba? Nag-housewarming sila. Ano po yung ginagawa nila sa housewarming? Ipinapakita nila ang kanilang generosity. Maghahanda sila ng pagkahanda-handang pagkarami-rami. Ano pa? Yung mga pera nila, iipunin nila ng mga coins, tapos isasabog doon. Tapos ang mga tao naman, kuha naman ng kuha. Kasi pampaswerte yon. Pero ang mas malalim na kahulugan noon, kung atin pong titingnan sa scriptures, kung maayos ang relasyon mo sa iyong kapwa, sa iyong paligid, kung saan-saan, magbubukas yan ng pintuan ng kalangitan para tayo ay dinggin. Hindi ko po sinasabi tama
at dapat ginagawa ng mga Kristiyano ang ganoong mga bagay. Pero ang sinasabi po natin, dapat maayos ang relasyon natin sa ating kapwa. Amen. Kasi kung hindi maayos ang relasyon sa kapwa natin, ang bigat-bigat ng lugar. Ang lungkot ng lugar, hindi maayos ang relasyon sa ating kapwa. Third thing in our prayer, the practice of righteousness is to live out the divine or the golden rule. Jesus teaches that righteousness is not passive. Ang katwiran po ay hindi lamang tumatanggap. Tinanggap natin ang kaloob na katwiran ng Panginoon. Imputed righteousness. Hindi lamang ganon. Ang katwiran para sa ating Panginoon ay aktibo, ginagawa, isinasapamuhay. Sa Luke chapter 6 verse 38, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ito'y prinsipyo. Give, and it shall be given unto you. Give, and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, runneth over. Di ba yung sasabi sa dugtong, no? Kadugtong na verse? Yan ang prinsipyo. This is not about money. Kasi usually kino-quote po ang verse na ito sa offering. Pero actually, hindi lamang po offering ang tinutukoy dito. It's a principle. It's not about money. It's about a lifestyle of generosity. Be generous. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, be generous. Pag may lumapit sa iyo at magsabi sa iyo na, sis, patawara ako. Be generous. Amen. Huwag mong ipagkait ang kapatawaran na hinihingi niya sa iyo. Pag nakita mo yung kapatid mo na nagkamali, be generous. Paano natin maipapakita ang generosity sa nagkakamali nating kapatid? Pwede nating kausapin siya. Kapatid, parang yung ginagawa mo ay parang hindi tama. That's generosity. Hindi na nakita mo nagkamali ang iyong kapwa, pupunta ka sa iyong kapitbahay. Nakita mo ba ang nakita ko? Kristiyano kina, asing tuyar kinasida. That's not generosity. Amen. Pag nakita mo ang iyong kapatid na nahihirapan, paano natin maipapakita sa kanya ang ating generosity? We can help. We can pray. We can teach. We can assist. Iba't ibang paraan ang pagpapakita ng generosity. Minsan kasi ang isip natin sa generosity, pera. Puro pera, tao ng tao. But sometimes it becomes toxic. Kasi kung nagpakatao ka, hindi na yun siya gagalaw. Hindi na yun siya mag-exert ng effort. Bakit? Kasi iniisip niya, pag lumapit ako kay sister ganito, tutulungan naman niya ako nito. Kaya hindi na nag-exert ng effort. And that is not generosity. That's evil. Kasamaan. That's evil. It's no longer goodness, but it's evil. Kaya nga ang Panginoon, napakaraming mga parabola patungkol sa bagay na yan eh. Anong ginawa ng Panginoon doon sa kanyang mga alipin? Binigyan niya ng mga puhunan, di ba, Brother Mel? Binigyan ng 10,000, 5,000, at saka 1,000. And then, umalis siya, pagbalik niya, hinanap kung nasaan yung mga puhunan.
Sabi noong binigyan ng puhunan na 10,000, ito po yung binigay mo sa akin na puhunan na 10,000 at ito po ang karagdagang 10,000, kinita ko mula sa puhunang ibinigay mo. Ano ang sabi ng master? Very good. Bigyan ng reward yan. Bakit niya pinahirapan pa yung taong yon na bigyan ng reward? Ay pwede naman niyang bigyan ng reward anytime eh. Pwede namang sabihin niya, o sige, ako aalis. Bibigyan ko kayo ng ganitong halaga. Bahala ka na dyan. Pwede naman niyang gawin yun, Brother Mel. Pero bakit ginawa niya pa yun? Binigyan ng puhunan, tapos nung kumita na yung puhunan na yon, hindi naman niya binawi. Binigyan pa ng reward. Kasi ang gusto ng ating Panginoon, gumagalaw tayo, gumagawa tayo, nag-iideya tayo. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. Huwag po nating hayaan at sanayan ng ating mga sarili na nabubuhay tayo sa ayuda ng ating kapwa o ng gobyerno. Kung inaayudahan ka ngayon kasi nahirapan ka, kasi dinaanan ka ng bagyo, walang problema yon. Hindi naman pwede na bawat buwan mag-i-expect ka ng ayuda kasi hindi naman bawat buwan may bagyo. Amen. Alam nyo, ang Diyos tumutulong sa mga taong tinutulungan ang kanilang sarili. Kaya nga maraming mga tao ang hindi nakahulag po sa kahirapan. Kasi ang isip nila paragi, mahirap ako. At dahil mahirap ako, hastang tuyayang ay ako, mapakahagar niya ako't bulig sa iba. Di ba napaganda ang kwento ng bilyar ng lupa at ng tubig? Manny Villar pala yun. Magandang kwento ni Villar. Kasi siya'y napakahirap nung una. Anong ginagawa ni Villar nung una? Doon lang siya sa palengke. Di ba yun ang kwento? Nagbebenta ng isda. Nag-iipon. Ipot? Ng hipon. Ng hipon. Yun lang kayang ginagawa. And then habang siya po'y tumatagal, nagsisikap siya. At dahil sa kanya pong pagsisikap, pinagpapala ng Panginoon. Hindi po natin gustong sabihin na hanggang dito lang ako, mahirap lang ako, at kailangan ko lang ng tulong. Saan ang tulong ng gobyerno? Saan ang tulong ng kapwa? Saan ang tulong ng simbahan? Saan ang tulong ng aking mga kapatid? Kaya po yung mga kapatid natin na sa ibang bansa, kawawa sila. Kasi itong mga kapatid natin sa ibang bansa, naging inaasahan na lang ng mga kapatid dito sa Pilipinas. Alam nyo pa, nung pumunta kami sa Japan, marami kaming nakilalang mga kapatid natin doon na nagtatrabaho. Nagtatrabaho sila, halos wala na silang pahinga. 2 ang trabaho, Sister Irose. 3 ang trabaho sa isang araw. Ang tindi ng trabaho nila, halos walang pahinga. Tama yan, Sister Tel, ano? Halos walang pahinga. Pag pumunta po kayo sa ibang bansa at doon kayo maghanap ng trabaho, halos walang pahinga ang mga trabaho doon. Bawat oras binabantayan, bawat oras sinusulit. Kasi hindi naman basta-basta ang pasweldo. Ay dito sa atin, mahaba pang oras sa kwentuhan kaysa sa trabaho. Pagpasok sa trabaho, doon siya mapanghusay. Mahusay pa. Mapang lipstick. Ay, hindi ka siniswelduhan para magpang-lipstick. Amen. Pagpasok mo sa trabaho, nakapanghusay ka, nakapang-lipstick ka. So yun ang oras ng trabaho. Ay itong mga kamag-anak sa Pilipinas, ay adyang rakuno, maparayarak tong ako hali sa kinsenas, sa katapusan. Ayaw na nilang mag-ani ng palay, Sister Bing, kasi mainit. Hindi naiisip, yung kalang kamag-anak na nagtatrabaho doon sa ibang bansa, halos hindi na sila nakakapahinga. Pero katong mga nag-aasa, ay talagang asa lang. Hindi na nga malinisan ang bahay. Hindi na nga halos makalinis ng, sa amin ito, ugsaran. Ano kito? Solar, itbayay. Halos hindi na makalinis. Iasa na lang din sa iba. Mahirap kasi walang tubig.
Mahirap kasi walang kuryente. Mahirap kasi ganito. Parating mahirap ng mahirap. Alam nyo, pag tinutulungan natin ang ating mga sarili, mas masaya ang Panginoon at tulungan din po tayo. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Matthew chapter 7 verse 12. Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do even so to them. Yan ang sabi sa King James. Kung ano daw ang gusto mong mangyari sa iyo, gawin mo rin ito sa iyong kapwa. This is a practical expression of righteousness. Ang sinasabi ng Panginoon when we pray, bless when we are wronged. Pray for our enemies. Give without expecting return. And show mercy. Take note po ng promise ng ating Panginoon. When we live righteously towards others, God responds generously toward us. Kung tayo po'y nabubuhay na may katwiran para sa iba, ang Diyos din ay tapat sa atin. Remember that prayer is not isolated from lifestyle. The measure that we use in life becomes the measure that God uses in response. Nais po ba natin ang answered prayer? Be a blessing. Be a blessing. Nais ba natin ang answered prayer? Live mercifully. Practice the rule of the Lord and live grace abundantly. Ang katwiran po ay isang cycle mula sa Diyos patungo sa atin at mula sa atin patungo sa ating kapwa. It is a cycle. Righteous living empowers prayer. Broken relationships hinders prayer. And Christ-like mercy sustains effective prayer. Ang matuwid na pamumuhay ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga dalangin. Ang mga sirang relasyon ay nagbibigay ng hadlang sa ating panalangin. At ang matuwid, ang awa na galing sa Panginoon na ipinapamuhay natin ay lalong nagsusustain sa atin sa panalangin. So then, our prayers are not only empty words. They are heaven-moving petitions when we walk clean, love well, forgive freely, and give generously. Nawa po sa ating mga pananalangin, alalahanin po natin ang mga prinsipyo na atin pong tinatalakay sa oras na ito. Magandang umaga po sa lahat.